Civil Service Exam Word Problem number 66. Rosa deposited 20,000 pesos in her savings account for 2 years and 6 months. If it earned 10% interest per annum, how much will be in her account after 1 year and 6 months? So on choices, 3,000, 2,000, 25,500, and 23,000 pesos. Okay, so before we start, so meron po tayong Civil Service Exam review for Math and Logic only. So via Zoom for 50 pesos. Napakamura po, 50 pesos lang para sa first 500. So 10 sessions all Mondays of June and July 2024. Para pala ito sa August 2024. Okay, so 6 p.m. onwards po tayo, mag-i-start tayo ng June 3. Okay, so all Mondays po yan ng June and July. So with GC and exclusive FB group, with Google Forms practice test, sessions are recorded dito sa exclusive na FB group, diyan ko i-upload. And then sessions on Math and Logic only but will share reviewer on other subjects. Doon sa ating GC at FB group, mag-upload ako ng mga reviewer para sa ibang subject. Okay, so let's start. Sagutan na natin ang problem. So ang hinahanap dito, how much will be in her account after 1 year and 6 months? So tungkol sa interest ang problem natin. So kapag walang nakalagay naman na compound interest, ibig sabihin lang nito simple interest. So ano bang formula natin para sa simple interest? So ang hinahanap natin, how much will be in her account after 1 year and 6 months? So Rosa deposited 20,000 pesos. So malinaw, ito yung ating principal in her savings account for 2 years and 6 months. If it earned 10% interest per annum, how much will be in her account after 1 year and 6 months? So dito sa problem, baka medyo malito. Ang hinahanap dito, how much will be in her account? Ibig sabihin nun, kasama yung dineposit niya na 20,000. Hindi lang interest. Kasi how much will be? Kasama dapat yung 20,000 plus the interest. So ang hinahanap natin dito ay final amount. Ang formula ng final amount, letter F, or future value, ay equal sa principal plus interest. Okay? Pwedeng ito yung gamitin natin. Pwede naman yung direct formula. Another is F is equal to P times 1 plus RT. Okay? So ito kasi, ang formula kasi ng I ay PRT, tapos pinactor out natin yung P. So another formula is F is equal to P times 1 plus RT. Okay? So ano mga given natin dito? Itong 20,000, so ito yung given natin. Ang letter P natin, principal is equal to 20,000 pesos. Ang R natin, ang rate, ayan, 10%. So in decimal, that is 0.10 or simply 0.1. Okay? And then, ang time natin, how much will be in her account after 1 year and 6 months? So ang time natin ay 1 year and 6 months. Kailangan i-convert natin yung 6 months sa year. Kasi ang formula natin dito, ang time ay naka-year. So ang susundin natin dito na time ay etong dito sa question, how much will be in her account after 1 year and 6 months? Kasi dito sa una, ang sabi, Rosa deposited 20,000 in her savings account for 2 years and 6 months. So 2 years and 6 months. So chinek ko naman yung reviewer, talagang 2 year and 6 months yung nakalagay. So susundin natin itong pangalawa. How much will be in her account or yung nasa question after 1 year and 6 months. Okay, so baka medyo nakakalito dito kasi magkaiba, pero dito tayo sa question babase. Kasi yung 20,000 dineposit niya nung 2 years and 6 months na. Pero ang hinahanap natin yung 1 year and 6 months lang. Okay, so magkano na yung pera niya after 1 year and 6 months? I-substitute lang natin sa formula natin. Pero bago yan, i-convert natin itong 6 months sa year. So yung 6 months, so ilang bang i-convert natin yung 6 months sa year? Ilan ba ang months sa isang taon? Meron tayong 12 months sa 1 year. Okay? So i-multiply natin kaya makakancel yung months. Matitira 6 divided by 12. That is equal to 1/2 or 0.5. Okay? So therefore, ang time natin in year ay 1.5 or 1 and 1/2. Okay? So 1.5 years. Okay? So substitute lang natin. Dito na tayo sa pangalawa. Pwede rin dito. Pwede sa pangalawa kung saan kayo mas nadadalian. Pero para mawala na ito, pwedeng solve na lang muna natin itong interest tsaka natin i-plus.
Okay? So solve muna natin ang interest. Ang interest ay PRT. Substitute lang natin, ang P natin ay 20,000 pesos. Ang R natin ay 0.1. Ang time natin ay 1.5. Okay, so multiply lang natin ito, itong tatlo. So pwedeng ito muna, 20,000 times 0.1. Dahil 1 lang ito, parang dinivide lang ito sa 10, magiging na lang itong 2,000. Okay, so magiging 2,000 na lang ito kasi bawasan lang natin ng 0. Tapos times 1.5. Okay, so 2,000 times 1.5. So scratch lang tayo dito. 1.5 times 2,000. Kopyahin lang yung tatlong 0. And then 2 times 5, we have 10. Carry 1. 2 times 1 is 2. Plus 1, we have 3. Ilang decimal ito? May decimal, 1 decimal place. So dito natin ilalagay ang decimal point natin. The correct answer is 3,000. Pero ito ay interest pa lang. Baka may magsagot ay letter A, mali po ang letter A kasi ang A ay interest. Ang hinahanap natin, how much will be in her account, ibig sabihin nun kasama yung principal. So therefore, ang final amount or future value ay 20,000 plus the 3,000 interest. So therefore, the correct answer is 23,000 pesos, letter D. Okay? Or pag ginamit nyo itong isang formula, same answer lang din na makukuha nyo, 23,000 pesos. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron po kayong math question, ay i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa Messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.